Ginataang tulingan ang ulam. Lilinisan muna natin. Hihilain lang ang buntot. Paikutin muna and then hilain mo. Twist and then pull. Twist, twist and then pull. Ayan lang. Tapos, kikiharin na. Dapat, gamitan mo ng matalas na kutsilyo dito para hindi magwatak-watak yung karni ng tulingan. Pinatalas ko tong aking kutsilyo kanina para hindi naman masira yung karni ng isda. Tapos, ito na. Walang sira yung karni ng isda. At ngayon, kukuha na ako ng mga gulay sa garden. Lagyan ko lang ng talong at saka petchay. Madami na kasing talong at saka petchay sa garden. Tapos mga kangkong, tumataba na naman. Ito na ang aking petchay na ready na harvestin. Hindi ko kayang kainin to lahat, madami. Kung sa Pinas sana, ibenta ko to. At ito na. Madami na naman akong nakuha. Kailangan na talagang ha-harvestin kasi kinakain na ng mga tibakla, mga grasshopper, kinakain na nila yung dahon. Huhugasan ko lang at piprituhin na ang tulingan. Yan kasi yung request ng mga tagahanga ko, piprituhin daw muna. O sige, piprituhin muna natin bago lulutuin na sa gata. Habang nagpiprito pa lang, nire-ready ko na ang aking mga sangkap. Nakalimutan ko, wala pala akong kamatis na galing sa garden. Kaya bumalik ako at kumuha ng kamatis sa garden. Lulutuin ko lang to sa madaming sibuyas, bawang, luya at saka kamatis. Lagyan ko din ng yung pichay at saka talong. Malapit nang matapos ang pagprito at atin na itong papaksiwan sa gata. At ito na lahat. Naprito ko na yan mga beshi ha. At ibalik na natin dito sa lutuan. Pero nalinisan ko muna kasi madaming mantika. Ilagay na ang sibuyas, bawang, madaming luya at saka kamatis. Hindi na natin igigisa kasi ang typical na pagpapaksiw, hindi na yan ginigisa. Nilagyan ko na ng aking favorite seasonings at saka suka. Lagyan ko lang ng kalahating tasang tubig bago ilagay ang gata. Nang kaunti na lang ang natirang tubig, ilagay na natin itong coconut milk at hindi natin ito lalagain ng matagal ang coconut milk ay baka magmamantika. Ang target natin dito ay para lang mag-creamy. Kahit ilagay na natin ang talong at saka petchay. Ang dami kong petchay. Pero uubusin ko to. Sayang naman kung itapon. Pero noong nag-absorb na lahat sa gata, hindi naman pala madami. Hihintayin na lang natin na mag-creamy at ayan na. Nag-creamy na ang gata at ready na kakainin. Salamat sa panonood ng aking mini vlog. Sa susunod na naman. Bye for now.